course, online lending. Go, go, go! Hala! Ang laki! Ibabalik mong buo, hindi ba? Baka may dagdag pa yun kapag ibabalik mo. Magkano na yung outstanding balance nun? Maganda kayong lahat mga Mimarya. In today's video talaga naman hihimay-himayin natin ang bagong Ola. Hindi ko alam kung bago siya kasi nga bago siya sa aking paningin. Pakalat-kalat siya sa aking feed na naman. Or dati na itong Ola. Pa-comment naman sa mga nakakakilala kay Peso Go Online Cash Loan App. Aha, Peso Go. Go, go, go! O diba? Tara natin, himayin natin itong Ola ng Itechi Warrior na nakita ko siya sa App Store. Malamang nasa Play Store din. Paki-check na rin kung nasa Play Store siya. At pa-comment na kung ano ang mga experience nyo kay Peso Go. Go, go, go! Charot. So, ito siya, Pero bago natin himay-himayin itong Ola na iti, alam ko, bago ka lang sa aking channel at matagal kang nanonood sa aking mga video kasi nga, gustong-gusto mo yung mga nire-review ko. Pero, hindi ka pa nakakapag-subscribe. Baka naman, Mima, mag-subscribe ka na. I-click mo na yung subscribe button dito, tapos itong nakikita mong bell icon na yan, paki-click na yan para every time na magkakaroon tayo ng mga bagong review or bagong video, di ba? Ikaw ang unang makakapanood. O, tara, hindi ba? And of course, may mga social media accounts din tayo. Pa-follow na rin ang aking Facebook at saka ang aking TikTok account kasi doon tayo maaura, nagpo-post ng mga updates patungkol sa mga jutang-jutang sa mga ola-ola na yan. Syempre nagsishare tayo ng experiences din natin doon. Kaya make yourself updated sa ating mga ganap, chi. Okay, si Team Marcos kasi nagre-review tayo dito ng financial products and services including savings, okay, credit cards, mga loans, at syempre hindi mawawala dyan ang mga Ola. O diba? So halo-halo na yan mga Mimarya. Kaya mag-subscribe ka na. Okay, ipagpatuloy natin. As you can see naman, Peso Go Online Cash Loan App. Meron siyang 4.6 rating sa App Store as of the moment. Fast loan review within minutes siya. May nakikita kayo dyan na 60,000, hindi ba? Talaga ba na 60,000 siya? Okay, and then sinasabi niya dito 24/7 service. Okay, may customer service daw, consultation consultation records? Ano yan? Customer service email. So, dedicated customer support available 24/7. Ang weird, ha? Consultation records? Tapos, simple application, fully online siya. Of course, online lending Siyempre, online talaga siya. Okay, ito ang kanyang pagkakakilanlan. Peso Go is a mobile lending application designated to provide users with access to personal loan services through a fully digital process in the Philippines. May loan amount na from 1,000 up to 60,000 pesos. Woo! 91 to 180 days na loan term. Okay, ang interest rate niya per annum is pumapalo 3.5% to 26% per year. Loan offers are subject to individual assessment and approval. So, ang importante dito, ma-check din natin ang kanyang legitimacy. So, syempre nakabalandra na dito ang company information niya, which is operated by West Crop Lending Corporation. Meron siyang SEC registration, certificate of authority. Paki-double check na rin, paki-cross check na rin sa SEC website, sa listahan ng online lending platform. Kasi aasahan natin this coming days or coming months, magsusulputan na ang mga bagong Ola. Hindi ba na syempre kailangan pa rin nilang dumaan sa rigorous and strict compliance ng pagre-rehistro ni SEC kasi nga na-lift na.
Okay? Na-lift na yung moratorium sa SEC para sa mga bagong online lending app. So, ibig sabihin, mas madami na ang makakapag operate as online lending platform. So, kailangan pa rin nila, dapat nakaregister sila as licensed financing companies or licensed lending companies. Tapos, dapat under siya doon sa mga licensed financing companies na to para matawag siyang OLP or online lending platforms. Okay? May support sila dito nakalagay naman. Basahin din natin ang mga sinasabi ng mga nakapagjutang na. Okay, may nagsabi dito fast, tas 5-star. Hopefully it will be approved. Tas may nagsabi din dito scam, 1-star siya, 6,000 loan service fee is 2,600. 6,000! 6,000 yung principal niya, tas ang service fee is 2,600. Hello! Ang laki! Ang laki, almost 50%. Papunta na doon. Almost 50% doon sa principal, ha? Nakakaloka. And you have to pay in 7 days. Don't borrow from this app. They will harass you unprofessional. Oh no! Uy, peso go. Ba't ganon? Hala ka. Tapos may nagsabi pa dito, approved to change to 5-star. 1-star siya. Will change once approved. Tapos 5-star, fast and reliable daw. Tapos may nagsabi din good. May nagsabi din naman dito scam and harassment. 1-star siya. 4 days pa lang yung loan, naniningil na. Kakatanggap niya lang 4 days after. Tapos within 7 days dapat mabayaran yung loan. Tumatawag sa mga contact reference at dinig-disclose yung utang mo. Nagbabantapat ng haharas, pangit nyo! Scammer! Sabi niya. Hala! Uy, hindi tama yun. Yung naniningil ka na. Baka reminder lang yun, yung sa 4 days. Kaso ano na 4 days na kasi, 7 days kasi yung frequency mo ng pagbabayad. So, I believe 3 days ahead before your due date nagre-remind na. Reminder lang dapat, hindi yung maniningil ka na bonggang-bongga, hindi pa naman due date. Tapos ang pangit dito, tama yung sinabi niya, pangit nyo. Kasi ang pangit talaga kapag kinokontak mo yung mga contact reference mo tapos dinidisclose na may utang ka. Which is, diba, for privacy na rin. Dapat hindi ginagawa ng mga kahit sinong lending na yan. Oo. May nagsabi din dito 5-star review. Sana ma-approve. Meron na naman nagsabi dito 1-star nang haharast. Past tense ha. Talagang naharas siya. July 5 due date pero naniningil na 3 days before. Sabi ko sa inyo 3 days before 1 week lang kasi yung due. Tapos eto pa, nag-i-email at nagbabanta. Maliit lang din naman disbursement amount. Hala, ano yung email na pagbabanta nila? Sabi pa nung una, i-apply ko raw tas i-reject nila para lang daw sa i-offer nilang bigger loan amount. Pero na-approve. 3K yung amount pero 1,860 ang i-disburse? Or na-i-disburse na? Hala! Hoy! Hindi pwede yun! 3,000 yung principal mo? Tapos, ang makukuha mo na lang 1,860, 1,860. Computing nga natin, magkano yung bawas doon? Okay, 3,000 tapos ang ano niya, tatanggapin na lang niya 1,860, so 1,140. Ang kaltas. Iba pa yung ibabalik mong buo, hindi ba? Baka may dagdag pa yung kapag ibabalik mo. Magkano na yung outstanding balance noon? Wala, abuso kayo, peso go. Grabe. Hindi makatarungan. Dagdag pa niya dito, yung isang empleyado kalmado, pero yung dalawa ang pangit ng bunganga. Anong pangit yung bunganga? Ganito ba kapangit?
Nakakaloka. Kung talagang legit kayo, hindi kayo ganun maningil ng tao. Report ko na lang kayo via email sa legit na pagre-reportan. Kasi hindi rin naman kayo sumusunod sa sarili yung loan terms and agreement. Bayad na ako, pero paano naman yung hindi makabayad? Kaya nga umutang kasi nahihirapan magkapera, tas ganyan kayo. 88, ay hindi. 80. Akala ko ito na yung outstanding balance. Kakaloka. 80 kayo kasi ganon. Okay. May nag 5 star. Baka itong mga nagpa 5 star na to, mga ano din, mga all agent na para masabi na maganda yung rating nila, hindi ba? Ay, kakaloka. Syempre binuksan ko yung Peso Go. Ay, sandali, wag kayo mag-a-apply ha. Wag muna. Okay, pinapakita ko lang sa inyo yung kaibuturan, kaloob-looban ng Peso Go na to. Nag-a-ask siya ng permission ng location ko. Aba? Syempre, dininay ko yan. Charot. Hindi. Inalaw ko muna for the meantime para at least makapasok ako dun sa app na to. Syempre, nanghingi siya ng number. So, eto na 9,000 pesos. Okay. Up to 9,000 pesos lang pala. Kala 60,000 pesos. Kakaloka kayo, 91 days loan term, tas 0.05% per day. Sinungaling! Dami naman nagsabi dyan sa feedback niyo eh. Okay, so, ito yung mga identification or ID na ina-accept nila, driving, ganyan. Tapos nang hingi-hingi pa ng ID ko, syempre para makita natin, try tayo, tapos may pa facial recognition. Huwag nyo nang intindihan yung facial selfie na yan. Personal information, diba, ang dami-dami kinukuha. Tapos dito sa babate, nangihingi din ng Facebook at Viber. Though optional naman sila, pero bakit kailangan mo pang ilagay dyan kung optional man lang? Hindi mo na lang ginawang requirement or required information. Kung optional lang din, wag mo nang ilatag dyan, wag kang manghingi, di ba? Kakaloka kayo. Tapos work information, ang dae-dae. Tapos itong contact reference 5, ang dami. Hoy, dapat isa lang to. 'Di ba? Kung legit kayo, dapat isa lang talaga to. Kakaloka, bakit 5 na yung contact reference? Tapos ito yung disbursement pwedeng e-wallet at bank. Syempre, tinignan ko para lang makita ko for the sake of this review. Nilagay ko na lang muna yung GCash ko tapos eto na yung bumungad sa akin. 6,000. Magkano to? Ay, maximum is 9,000 lang pala. Okay, so magkano yung 9,000. So let's say 9,000 siya. Okay, ito yung schedule of payments. So 3 periods daw siya. Okay, may schedule 1, schedule 2, schedule 3. So, yan yung amount na binibigay niya. Principal amount, tapos yung interest. Tingnan nyo nga, diba? Ay, alam mo, inano ko na lang to. Tinapon ko na yung cellphone ko dyan. Hindi na ako nag-proceed. Bakit ko i-confirm, diba? Alam ko naman na marami na nag-react dyan na pangit-pangit. May pa upfront fee service pa. 0 daw. Talaga, 0. Nakalagay dyan But anyways, hindi ko sinasabing applyin nyo. Pa-comment naman dito sa video na to kung ano ang experience nyo din kay Peso Go. Huwag nyo nang ituloy ito Huwag na kayong mag-a-apply dito. Piliin nyo yung mga legit at talagang kilala naman na hindi nang jajoras at hindi abusado. Diba? Imagine magkano na natanggap niya, 1,860. Tapos ang principal amount mo 3,000. Magkano na yung babayaran niya? Well, wala tayong alam. Kung sino ka man, pa-comment para at least alam natin. So sa mga nagbabalak, piliin niyo yung mga legit at talagang mababa yung mga bayaran. Though may mga recommended naman akong mga online cash loan dito, pero they are good as emergency cash loan kasi. So kung meron ka lang pangangailangan na hindi mo matustusan for that day, pwede mong i-reconsider itong mga emergency loan na nasa description ko. Nandiyan lang yan, i-check nyo na lang ha. Pero syempre, bago kayo umutang, kailangan pag-isipan nyo mabuti yan. So huwag nyo rin kakalimutan maging responsableng utangera kasi nga napaka-importante ngayon ang numbers
when it comes to credit history, di ba? Diyan na kasi nagbabase yung credit score natin. Kapag i-approve tayo ng mga bangko, mga housing loan, kung ano-ano, car loan, di ba? Diyan sila magbabase talaga, titignan nila yan. Kaya dapat bago kayo jumutang, make sure na alam niyo yung obligasyon ninyo. And kung utang kayo ng mga online cash loan na pag emergency, ay advice na huwag niyong patagalin. Kung meron na kayong pera, bayaran niyo na ng buo. Huwag kayong pa-partial kasi ang pangit ng partial talaga. Hindi siya advisable na mag-partial ka sa isang emergency or urgent na cash loan. Kailangan buo mong babayaran para wala kang dagdag fees or whatever. Okay, maraming salamat. Don't forget to subscribe mga mima, and a comment naman sa video na ito. Till our next video. Babush!